Welcome to Financial Eskwela, coffee sessions. Every morning tayo mag-uusap about financial literacy, trading, crypto, tsaka ano pang mga investments dyan. So ngayong morning guys, may guest tayo si Linding Kabilangan sa mga traders na pina-follow natin. So yung ano pala natin guys, platform na ginagamit is Vantage. This content is brought by in partnership with Vantage kasi doon kami nakafocus na brokerage. So ngayon, yung topic is all about FX trading tsaka crypto. So, ito si Linding nasa mga around 10 years to 15 years na sa trading. So, siya yung magkikwento about sa mga experiences niya before and currently ngayon kasi still active pa rin, buhay pa naman. So, Ding, ano yung mga balita dyan sa trading world? Ganun pa rin, maganda. Lagi naman may maganda sa trading eh. Maganda ba? Maganda magpa... Kaya maganda ang buhay sa trading. Ah, paano ka ba napasok diyan? Kasi as far as kasi personal ko kilala sa Linding. Far as I know, isa kang worker nung una. Oh, worker talaga ako 8 to eh. 5 job, right? Nakapasok lang ako dito dahil nga sa ads or post na nakikita ko sa Facebook. Sabi ko parang pwede to ah. Sinubukan ko. Yun nga lang, laging pula. Laging fix yung income, no? Laging fix yung income. Every time na magsasahod ako, palpak agad. Kaso yun nga lang eh. Wala eh. Ang pangit ng result yung way back 10 years ago. Ang pangit masyado. So, ay yung mga naririnig ko kung ano yung difference ng maging profitable trader tsaka yung anong tawag nun? Profitable trader versus Pro trader. pro trader. O, ganun pala. Oh, yan. Magandang tanong yan. Kasi para sa akin ako isa akong profitable trader. So, nagtitrade ako sa ngayon. Totally clean talaga. Sa madaling salita, wala akong ginagamit na niyanong strategy. Kasi may something dyan na hindi natin nalalaman. So, yung pro trader, maganda rin yun kasi halos lahat ng strategy ginagamit mo. So, paldo. So, win-loss, win-loss pa rin. Pero kapag profitable trader yung pag-uusapan, pangmalakasan talaga yan. Hindi biro magkaroon ng maging profitable trader. So, kaya nga, gaya nga sa akin, way back 10 years ago, pumasok ako ang dami naman courses na pinasukan ko eh, na-master ko naman. Pero, yun pa rin eh. Bawi-bawi lang. Kumbaga, sa Bisaya pa, hatag bawi, tirada. Yan ang pagkakaiba ng profitable trader at saka Ah, pro trader. Pero hindi ka magiging profitable trader kung di ka dumaan sa pro trader. yun nga kailangan talaga mag-aral. Kumbaga, So, sa ngayon na, yung mga kakaibigan ko, yung recommend ko sa kanila, bakit niyo papapahirapan yung sarili mo? Meron namang kahit hindi ka magaling mag-trade. Kasi ayoko nang maranasan nila yung naranasan ko eh. Every time na sahod ko, tinatalpak ko. Pag natalo, iyak ngayon, maghintay mo na ng next na sahod. masaklap yun. Mm. Mahirap yan. Kaya maganda nga yung Mm-mm. itong, di ba, itong Vantage. Kasi Oh, siya. Kumbaga, beginners friendly. any naman, any brokers naman, maganda naman lahat eh. Pare-pareho lang lahat. Di, yung minimin ko sa beginners friendly kasi nagta-times 2 ng fan. Bonus yan. The best yan eh. Yan nga yung nagustuhan ko dito eh. So kahit mga yung low capital, um, pwede dito kasi kung 500 USD mo, magiging times to 1,000 USD, di ba? Oh, tapos ang maganda pa nito kasi itong mga dati wala pang Sense account. Mm. So yung Sense account sa mga gustong matuto, like mag-trade-trade na lang kaysa naman sa mag-demo-demo kayo, wala naman yan eh. Pagdating sa live naman yan, hindi naman yan totoo. So yung Sense nila,
maliit lang yung kapital mo, kino-convert into cents. So, pwede mo yung pag-aralan, mag-trade-trade ka doon. Pero pag di mo mapalago yun, example lang ito yung mga tips ko Mm. sa mga kapwa ko traders. Pag may $100 ka, i-deposit mo. So, magti-trade ka. Instead na gumamit ka ng demo, real account yung gamitin mo, gawin mong cents. So, yung $100 is, Mm. ilan ba yan sa cents? Kasi every $10 is 1,000. Mm. Magkano ba yan? $100 is 10,000 ba? Tama. Tama, Pero 10,000. $10,000. Pero cents yun na. So kapag yung $10,000 na cents, pag di mo na palago, hindi ka pa ibig, ready. o hindi ka pa ready, so practice ka lang ng practice. Pero grabe naman masusunog mo naman yung 10,000 maliit na volume yung gagamitin mo. So yan yung nire-recommend ko sa mga kapwa ko traders. Kung gusto mo magpakahiro, patunayan ng sarili mo na may future ka sa trading, pwede, yun ang gawin mo. Practice ka lang. Wala namang problema dun. Pagkalit-lit ng lahat na binibitawan mo. Pero, goal mo is 1 to 3 months, dapat mapalago mo yung pera. Pag di mo napalago yun, alam mo na yung naghihintay sa'yo. Liquidation. Doon ka So, tayo sa mga suki-suki. yung nangyari kasi sa akin, hindi pa uso yung sense na yan. At saka yung mindset ko, talagang talpakero talaga ako eh. Gusto ko, pag isang tira, ride or die. Ganun ang ginagawa ko eh. Pag Kasi panalo, kahit panalo. Pag talo, ubos. kasi kahit beginner kasi di talaga maalaman yung paano mag-create ng cent account. Medyo ano yun eh. Komplikado Mm. eh. Komplikado yan. Oo. Komplikado. Tapos yung mga ibang function yun. Kasi may mga spreads pa, may mga commissions. So, iba-iba. Kung ano talaga. May mga challenges. Pero sa mga newbies naman, ano yung best may recommend mo? Kasi minsan karamihan talaga may trabaho. Wala nang panahon mag-aral ng trade. Yan nga yung Oo. sabi ko. Yan nga yung sabi ko kanina na kung gusto mo, dalawa lang yun eh. Kumbaga, papasok ka sa trading para kumita. Dalawa yung purpose mo. Kung papasok ka sa trading para magpakahiro, patunayan sa sarili mo na may mararating ka sa trading o gagaling ka, maging top trader ka, ayun, pwede mo gawin yung ikaw mismo yung mag-trade. Para lang yun sa mga tambay eh. Pero kung busy ka, wala kang time, so ang nire-recommend ko is mag-copy na lang. So instead na mag-analyze ka pa ng ito, magbabuy o ano ba yung market, yung analyze mo na lang is yung mga traders rin na magagaling. Eh, andyan na mo, kagaya ng sa pinapakita mo ngayon, Oo. may highest annual returns. So, may mga dyan may mga stats na basehan dyan eh. Eh, malaki na ngayong, kita mo yung win rate, tig 77, 78. Oo. So, what if makisali na lang tayo dyan? Sila yung nagpapakahirap, tayo kumikit kung ilang percent yung kikitain nila, kikita rin ako. So ako, hindi lang ako aside sa trader ako, investor rin ako. Nagka-copy ako sa mga ganyan. So, ang habol ko lang, maka 1 to 2% a day, kahit less pa, walang problema. Ang importante, may pumapasok. Oo, inaano lang yung liquidity ng profits, no? Oh, ganyan ako kasi pumasok ako sa trading. Dati, gusto ko magpakahiro. Way back na yung mga lagi akong nasusunog. Pero nung magising ako sa katotohanan, 2020, nag-start. Sabi ko, dito pwede. Ang laki na ng talo ko eh. Walang walang panibago. Mananalo ngayon, masaya 1 week. After a week, iyak na naman kasi liquidate. Oo, para lang may ma-post sa ano, So, story ayun, sa Facebook. Kailangan yun nga, dapat manalo. sabi ko, di pwede to, may something wrong talaga. Mm. So, ayun nga, bago ka papasok sa trading, ano ba talagang gusto mo sa trading? Kumita o magpakahiro? So, ganun. May Yung other goal, time yung magpakahiro, magpasikat oh, eh. Oo. oh, so, kung gusto mong kumita, kagaya nga ng sabi ko, isa sa paraan isang pag-copy trade. Kagaya sa ginagawa ko, gusto Mm. kong kumita. So, naghahanap ako ng magagaling na traders dyan. Kagaya ngayon, ayan, ang laki ng percent na pinapakita mo sa screen ngayon. Eh, ito, pwede to, magaling to. So, magka-copy lang ako dyan. So, kikita ako sa kanya ng 1 to 2%, masaya na ako. Eto eh. So, yun Dami ang nga point dito ko. eh. Pero 'di ba meron tayong mga SOP. Ano yung mga ano natin, kumbaga filterization, ano yung mga standards susundin
bago natin Yeah. i-press tong copy. Kasi hindi naman lahat dito goods eh. Kahit nga nasa Oh, top eh, yung iba pagkabukas liquidate agad eh. So, yung mga newbies, avoid yung pitfalls. Ano yung mga basic talaga na importante, top 3, top 5 na titingnan mo? Let's say, yung ito ano, si AlphaGold. Tingnan natin to. Kasi tingnan sikat to, mo di na, ba? nasa top yan, yung mga laki na ng returns eh. Grabe, 45% kahapon. Ay, yung ano, last Ayan trading ang ano day. na, yan ang actual niya, 7.8. Ah, So ayan, 7.8. isipin nyo guys sa 7.8, yung Friday ata yan, yung Friday 17. Ah, 7.80, pag kumita ka ng 7.80, magkano kapital mo? O di ba, papahirapan mo sarili mo para magpakahiro, magkapi ka na lang, wala pang sakit ng ulo. parang So gusto yung ko mga mag-copy magagaling, nito ah. pero may ano diyan, Ah, may may titingnan. tinitingnan. Oh, Downside. pag tayo Gaya nito, tumingin, yung negative drawdown 14. niya, 15% nung Bakit yan? 15. So Pero, ayan nga, paano ba yan makalculate yung drawdown? Kasi, kung 15% yan, negative ano yan? 15% ka. Oo. Pero, feeling ko mas worse pa siguro yan kasi baka nakakalculate to with their losses, with their gains na, di ba? Ganun naman yan. Hindi, Raw everyday yan. yan. Raw talaga yan. Everyday. Everyday yan. Ah, Drawdown everyday. talaga yan. Legit. Ano talaga yan na real na drawdown. So, Mm. negative 14, almost 15% na yan eh. Ano, sabihin natin Ah, 15%. So, yung $100, mali example, $100 na nilagay mo dyan, negative $15 ka na. ano talaga to? High performance trader. O, kaya nga yan nga sabi ko na may mga tinitingnan tayo dyan. Aside dyan sa mga gains, huwag tayo mag-focus dyan sa gains na yan. Kasi, grabe ang laki, 240% Sa sa loob ng sa June 1 week. 13. Grabe. Ito ata yung ano eh, run ng gold na 27 to 35, di ba? Pero Nag-achieve. ako, takot na ako niyan. Ah, Siyempre, pag nag-negative yan, baka negative 200 plus yun, kabusin pa yung kapital. kaya nga ano eh. Isa to sa mga top dito. Pero syempre sa atin, yung titingnan talaga dito is yung tingnan talaga yung drawdown kung kaya mo ba yung Daily. kaya ba ng stomach mo. 'Di ba? Mag-down ng Ah, 15% yung portfolio mo. bawal yan sa mga may sakit sa puso, negative 14%. Ang kati niyan, Oo. lalong-lalo na pag malaki yung nilagay mo dyan, nag-copy Di- ka sa kanya ng malaking pera, patay ka. Pag ganyan, makati sa mata, sabi mo, parang pamilya na ito. Hindi, kung may 1 million ka, negative 150K agad yun. Kaya mo Oo. pa makita na mag-negative 150K yung account mo. 'Di ba? So, meron yung iba kaya, 'di ba? Baka nga patugan nila eh. 'Di Ang ba? tatapang. Oo. Pero yun nga, ngayon nga yung suggestions ko na mas maganda talaga para sa mga gustong pumasok ng trading para kumita, mag-focus lang sa maliit. 1% more or less. Wala namang problema dyan eh. Ah, yung iba kasi, karamihan kasi sa atin, impatient. Gusto agad na times 2, times 3. Ah, Ganyan ako dati. ah, Tingnan mo yan ang nangyari sa akin. Ilang ah. taon na lagi pa ring sunog. Noong Which is no, 2020 lang ako nagising. normal naman talaga yon kasi Hmm. nakasanayan yan sa, especially sa Mindanao eh. Pag Eh, dinig ng Wala, investment, times 2 agad yan. wala namang gusto ng wala namang umayaw ng pera eh. Mm. Pero yun nga, mas preferred natin, yung new strategy natin, mas preferred natin yung mga low gains. So, Low isa-sample gains, yun natin talaga yun. sino ba pwede, ano dito? FXD. FXD. Yung taga-Brazil na trader, Ah, ayos yun eh. Nakakopy ako dyan. Yan sa baba. ano, sa FXD trade. Oo, FXD trade. Nakaka-copy nga ako dito eh. Naka, I think, 17% ako. Sarap niyan. Mm. Two Pero weeks yung gains, ata yun. tingnan mo yung gains. Daily, tingnan mo yung gains niya last 0.71. Masaya na ako Ah, niyan. oh, 1.43. Lakas niya Ang nung goal is, 16 ah. Ano ba ang yung goal is araw ng hindi ko 16? kakabahan. Oh, bago pa yun ah. Yan ah, O, yung drawdown niya, 2%. Okay lang. 2%. Walang kaso. Oo. At least, kung yung 1M mo, kung 2% niyan, yan ba yan? 40K? Ay, hindi.
20K 200 lang, yan eh. Ay, hindi, 20K lang, 200 tama. ah 20K lang yung drawdown. Kumbaga yung 1M mo na ano lang ng 20K na visually nabawasan pero hindi talaga yung bawas. Drawdown lang yun eh. Pwede, Ah, ma-recover pa yun eh. O, ganyan ang sinasabi ko na, o ikumpara mo dun sa ano, isang, ilan ba yun? 1 week? 240%? Grabe. oo, Nakatakot naman yun. 240%. Kaya nga mag-ingat-ingat yung mga newbies na wag masyado habulin yung high gains, Mm, no? Pwede naman mag-allocate doon pero dapat konti lang, 'di ba? mm. Konti lang ng portfolio mo. Example, meron kang $1,000. Kung gusto mo tayo yung high gains, gagawin mo yung $50 doon sa high gains. Mm. Tapos spread mo na lang dito yung mga low. Para if ever magkagetsi-getsi yung gold, di masyadong masakit. Ganda ng Ganyan, ano niya, no? Weekly niya. yan yung Ganda din. pagkakamali ko eh. Kasi sa akin, gusto ko talpakero talaga ako. Gusto ko kinabukasan, ngayong week, Ah, ROI agad. yung last week siya, I think, nag 10% siya. Tapos yung 9.45. other Sarap week, niyan. 10%. Average siya, 10% per week. Ata to. Oh, ganyan lang kaisip. Matagal siya, pero Oh. hindi na susunog yung pera natin. Current month niya, ongoing na sa mga 25%. Last month niya, 58%. Pero ito, sa May niya, negative 19%. Pero okay lang yan. Maganda yung RRR niya. Kasi kung may losses siya na month, tapos mag-gain naman siya next month, okay lang yun. Kumbaga, positive pa rin yung cash. Naka-monitor nga ako sa iba eh. Kasi ang ginagawa ko, nagmo-monitor ako sa iba. Tapos sa mga kaibigan ko, kung gustong sumabay, yun ang nire-recommend ko. At least di nila maranasan yung ano, yung Ah. mga paghihirap ko dati. Tsaka ano na to, tested na kasi to. Oh, Hindi na tested to yan yung eh. parang ni-recommend lang natin na out of the blue. Yan rin ang ano ko eh, yan rin ang nire-recommend ko. Taga Brazil na trader yan eh. Ang dami magagaling sa Brazil. Brazil, Vietnam, Malaysia, So, magagaling sila. i-ano natin yung isang fan natin, itong Preserva. Ayan, oh. Eh, Ayan. nakaka-copy rin ako dyan eh. Ah, Kaka-start lang yan. simula pa lang to, nung kakastart pa lang nito, Friday, di ba? Pero nasa ibang broker yan, kaya ako nag-copy dyan. Kasi alam ko yan eh. Ah, Nasa eh, ibang broker, years na yung experience, wala years pa, na yan. wala pa tong masyadong action, pero i-observe natin. O, observe nga. Or, Siguro mga 1 to 2 months, ah, observe ako dyan. pero May nag-average siya, observation pa oh. ako dyan. Average siya per day, 0.45. Mababa to yung ano nito, yung gains. Pero dito namin ilalagay siguro yung mga big fans namin. Kumbaga, Ako, okay ako dyan. Basta siguro mga isang buwan na pag-observe. Saka ako tatalpak dyan. Masaya na oo. ako sa 1% a day. Kumbaga sa 1,000 USD, ilalagay ko yung 900. Ganun yung Oh, 900. Tapos yung 100 pang talpak. sa high risk na yon. Yung mga mid risk, high risk. Para naman may pangkape daily, di ba? Mm. Kasi kung ito, 0.45% per day times 7, let's say 3 to 4% per week. Goods na yon. Oh, Let's say 3% per week. Goods pa rin yun. basta sa akin gusto lang tayo 1%. Isipin mo magkano ba minimum wage natin ngayon? Sabihin natin ano, 450. o 450 dito sa atin sa Mindanao. So 450. Eh kung 100% bonus, so $500. Up to $500 naman to yung bagong program nila. So yung $500 mo, magkano? En peso, 20, $500. 20, Nasa mga 25 na ata yan. 25, 28, 27 yata yan. Ah, 27,000. O tapos, 28. o 28,000. So madodouble yun. So yung $500 mo magiging 1,000. So pag yung nag 1,000 at kumita ka ng 1%, that's $10. So magkano yung $10? Oo. O di ba? So ganyan yung ginagawa ko. At nung ano ko pa yan na-realize nung 2020 na yung binago ko na yung estilo ko. Instead Mm. na maging diehard talaga sa pagiging trader,
Isa lang na, binago ko yung goal ko. From paka-hero to gusto ko lang kumita. Pumasok ako sa trading para kumita. So, ayan pala hindi na pala kailangan magpakahirap. Yun nga eh. Hmm. Chill-chill Mas na lang. madaling tumingin sa performance ng iba kaysa sa market. Oo, at least may masisisi ka. Hindi sarili mo. So, ayun guys, no, hindi na namin ata to masyadong patagalin. Yun nga naman yung point eh. Yung mga tips sa mga newbies, yung mga, madali ka naman mag-register sa Vantage. PM nyo lang yung page, PM nyo lang yung Financial Square na page or i-guide namin kayo doon. Especially sa bonus, di ba? Hindi kasi instant makukuha mo agad yon, may activations yon. Meron kang i-click, pero i-guide ka lang namin. So, ano pa ba, gas tips sa mga gustong umapak sa trading? Ding, ano ba yung mga tips mo? Start small. Magsimula sa maliit. Mag-observe. Kahit 1 month lang siguro. Kapag satisfied na, bago talaga i-full time. Yan talaga yung suggestion ko. So, kailangan talaga ng mahabang observation. Maging Baga, iwas yung pasensya manual, natin. iwas manual muna. Tamang kopya-kopya muna. Okay lang naman na mag-manual pero yung 90% mo dun sa gusto mong kumita, yung 10% mo na 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 hilig sa trading is ma-develop mo yung sarili mo as a trader kung Mm. magaling ka ba or hindi. Kung may future ka pa dito sa pagiging trader or ang future mo as na lang para kumita. So, yun lang talaga. Oo, tsaka kasi yung manual, yung madali ka naman matutunan talaga. Ang dami ng free tutorial sa YouTube eh. Ang dami. Yung sa atin dito, yung tested na talaga. Kung tatanungin mo kami saan magandang magkopya, 'di ba? Kasi Eh, ako, ito as a talaga yung mga trader, tested. isa talaga akong legit na magaling mag-trade kasi profitable trader ako eh. Pero kapag may lumalapit sa akin, hindi ko tinuturuan ng trading. Bakit ko ituturo yung strategy? Bakit kita tuturuan ng pagiging trader? Alam kong napaka-risky niyan. Hmm. So, baka, baka ilang araw sunog na. So, instead, ang tinuturo ko na lang, paano kumita? Yan lang talaga ang point ko. Hindi ko tinuturo yung kinakaya ko ngayong magaling na yung trading ko nga umaabot nga ng hindi lang isang buwan, hindi lang weeks na 100% win rate yan na 100%. So pero Ah, hindi ko tinuturo. Never ako nagtuturo kasi nga gusto ko ng tahimik na buhay. mm. At saka ayokong paglaruan ng mga kapwa natin traders, lalo na yung mga beginners, yung pera nila. So mas the best na papasok tayo sa trading para kumita. Yun ang point doon. Oo, tsaka talaga, dapat nasa ka talaga, tamang community. Kasi yung ang daming ngayon, parang issues ngayon sa trading community na Sobra. paturo-turo tapos in the end wala talagang profits din. Sobra ako. Awang-awa Mm. na ako sa mga Pero wala tayong magawa. Ganun talagang sistema natin. Next topic na So, lang yun, no? Yung mga sino yung mga doon. Sino next yun? topic na yan. Kasi, Yeah. siyempre, gusto natin ng tahimik na buhay. Ah, So, may kanya-kanyang So, okay na yun. so ngayon, parang kasi tong first bid kasi, how to get into trading talaga. Yan naman, yung point naman talaga is copy trade ka muna, then learn talaga ng trading manually, pa konti-konti. Huwag mong biglain, especially kung beginner, 'di ba? Kasi kung Oh, biglain mo, baka i-all in mo yung diyan. Maraming factors kasi diyan eh. pag matalo, ang malupit doon, yung newbie ka pa lang, Ah, mag-all in ka na, ah. tapos nang masunog ka sa manual, ayaw mo nang bumalik. Oo, tapos sisisihin mo yung nag-invite sa'yo sa trading, 'di ba? Kasi Ganyan. yung advice talaga namin, huwag ka muna mag-trade. Okay, copy ka muna para ma-enjoy mo yung market. Pag-aralan. Oo, habang nasa study. Kasi kahit terms pa lang, ang gugo na eh. Drawdown, lots.
Yung mga ganon. Yung Hindi, galaw pa ng market, napakahirap talaga. oh, aside pa Hindi mo doon, alam, hindi mo alam kung babagsak, lilipad. Sa ibang ano, ang daming nagsasabing babagsak. Sa kabila naman, may nagsasabing lilipad, so wala kang papupuntahan. yun nga eh, wala talagang ano, wala talagang options. Kaya ako nagka-copy na lang ako eh. Ako, ganyan rin ako. Pareho tayo. Wala na Although masyadong na, ano, although na malakas ang, kung magmamanual although, ako, mm, trip-trip although na na lang, malakas yung trip-trip na lang yung manual. oh, hindi naman kailangan ni full time talaga eh. Ako nga, 5% lang nilalaan ko na oras sa manual ko. 5% lang na oras ko, 95%. Yung maraming oras ko yun sa pamilya na. Kasi nga, nagka-copy rin ako. Pareho tayo. Yun nga Pahala eh. sila magpagod yan. Basta importante, bigyan nila ako ng 1%. Ayan na, 1% talaga is yung ano, per week or per day. Goods na yan. Goods na ako, 5% per month eh. Kasi kung i-times 12 mo yan, malaki yan. 60%, di ba? Ay, hindi. 36. Basta around 40% per annual. Talo ng pag-ibig niya na dividend. Na ano? Yan nga, yan nga yung sabi ko na ano, ang kalaban talaga natin is yung sarili natin. Kasi nga, wala namang gusto na 1%. Mabubuhay ka ba ng 1%? Eh, maliit yung kapital mo, maliit yung puhunan mo, yung kinakaya mo. So, taglit ka talaga. Oo. Dapat balance talaga. Balance talaga. Huwag maging greedy. Hmm. Anyways, guys, Kasi, ano, mm, ah, follow nyo lang tong Financial Square na page kasi pagtuturo kami doon. Tapos sa group natin, Telegram ba? Telegram. Telegram, mas maganda yun. Yun nga eh, ayaw ko yung Discord eh. Kasi parang ano yung Discord eh. Paka ano, hindi pulido. Telegram na lang yung gusto mag-join, PM nyo lang kami. So bukas ulit, mga same time, no? 7 to 8 a.m. Kung gusto nyo mag-join sa Alright? Zoom, kwentuhan, pwede kayong hop in dito. Tapos tuturuan namin kayo dito, guys. Sige guys, bukas ulit. Thank you, thank you.